Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy kasunod ng paglaya ng mga ito mula sa detention facility ng House of Representatives. NDF. Yeah, congratulations bago tayo magsimula ka Eric at saka si Badoy. Laya na, congratulations. Sana ang sumunod na lumaya ay si Dilima. Sana ang susunod na lalaya ay ang mga dilawan sa kanilang kabiteran. Hello po ulit ha. Doon sa manunood ng replay, huwag niyo pong kalimutan. Batiin niyo po yung mga bitter na dilaw. Kailangan na ina-acknowledge sila. Ayan. Sana makalaya na rin kayo sa kabiteran ninyo. No expectations. You just embrace it and you just jump, and we were very ready to spend our holidays here away from our family. We were very ready to do that. Ayun, Mamasapano Massacre sa ni Virginia Malonzo. Yung mga hindi pa nakapanood yan sa Netflix, panoorin nyo yan, Mamasapano Massacre. Ay, kayo mga dilaw, huwag nyong kalimutan, panoorin nyo yan. #1 sa Netflix ngayon. Hindi, seriously, kawawa yun. Kawawa yung ating kababayang pinagtulungan doon. Dahil sa mga lideratong weak sa decision making. Kayo na manood, kayo na mag-decide. And that's very important kasi pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin. And siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Maganda yung sinabi mo, Badoy. Hindi ito about you and ka Eric. This is about the country. Kaya po may sasabihin ako sa inyo mamaya. Kung ito ay talagang for the country, meron kaming hiling. Mamaya po natin pag-usapan. Maraming salamat. Yon maambong sa Stars, Facebook Stars. Thank you. Napakadelikado nun sa isang demokrasya, lalo ang freedom of the press. Freedom of the press is where a lot of our freedoms rest on. In fact, so many of our human rights rest on. So this is so important na ipaglaban ito. So maraming salamat sa mga kababayan natin na sinabayan tayo dito, at yung ang mga even the PMA graduates who issued that statement, no? Also, but basically what we've learned from this is what Eric just said, no? Ang kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan. At yung ginawa namin dito ay pag-aalay sa isang bayan na talagang worthy na ipaglaban. So, paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa, because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Ako sang-ayon po ako sa sinabi ni Badoy na hindi man lahat mga arrogante, mga abusado yung mga congressman. Lalong-lalo na yung nag-imbestiga in aid of legislation kuno kila ka Eric at kay Badoy. Mamang sabi kanina, parang the reason ko ba't nag-grant is because nung bumisita daw, apologetic daw yung inyong parang remorse dito kayo. So hindi siya nagsulat, ako nagsulat. I never, it was Eric. So, they came kasi to us and said that you have to write a letter of apology before we release you, no? And I said no to that. But Eric felt naman, okay, go ahead. Yung ginawa ko po. Ito issue, ha? Nag-apologize daw kaya pinakawalan. Pumunta sila kay ka Eric at kay Badoy na pinasusulat sila na mag-apologize, siyempre para meron silang ebidensya, kaya pinakawalan. Ito po ang issue dyan. Halatang halata na ang Kongreso, ito na lang mga kongresista na nag-imbestiga at nagpakulong dito sa dalawang ito ay humahanap na ng butas na dahilan para sila ay hindi magmukhang tanga, sila ay hindi magmukhang kumurap. But in reality, kumurap po dito yung mga congressman. Nadinig nila yung sigaw ng taong bayan. Isa lang po yan. Pero pangalawa dyan,
Natakot na rin yan sa demanda. Aminin man nila o hindi, gusto na nilang pakawalan tong dalawa, nag-i-excuse na lamang sila. Nang hindi naman sila maging kahiya. Siyempre, congressman ka eh. Ang tatapang nyo di ba? Ang tatapang nyo magpakulong. Ngayon, babawi kayo. So, hinahanapan ng butas, pinagsosorry. Pero pakinggan nyo po si Ka Eric. Sulat ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable, hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. Ito maliwanag, nagsorry siya doon sa pagsigaw niya ng kangaroo court. Pero hindi siya nagsosorry patungkol dito sa fake news. Di umano, totoo man or hindi. Tatandaan po natin, napaka-importante na tayo ay nakakapagsalita. Lalong-lalo na kung ikaw ay media at bubusalan ka. Yun ang ipinaglaban dito. And sabi nyo naman, kayong dalawa, Ka Eric at si Badoy, hindi ito about you. Ang pinaglalaban nyo po ay yung karapatan ng mga mamamahayag. Kaya kahit napulaya kayo, eto ako ay masaya para sa inyong dalawa dahil makakauwi na kayo sa pamilya nyo at sa pamasko nyo, ay makakapamasko kayo sa pamilya nyo. At yan po ang sinisigaw ng marami sa media at sa mga, mostly sa mga vloggers. Yan ang sinisigaw namin, makapamasko kayo. Hindi lang ako, marami po. Pero, hindi porket sana nakawala kayo, ay titigilan nyo na. Kasi ang nilaban namin dito ay hindi lang kalayaan ninyo. Ang nilaban namin dito ay ang kalayaan ng mga mamamahayag, ng mga vloggers, ng media, ng mga nasa dyaryo makapagsalita. At hindi pwedeng tinatakot-takot. So sana, babantayan din namin kayo. Ituloy ninyo ang laban. Huwag niyong tantanan. At maganda naman to sinabi ni Ka Eric. Hindi siya nag-apologize doon sa kanyang sinabi about doon sa travel expenses ni Speaker. Nag-apologize siya doon sa pagsigaw niya ng kangaroo court. Maybe, dahil dapat naman may professionalism, no? Pero, bagamat, hindi rin kasi siya pinagsalita eh. Sa aking palagay, tama naman dapat ding sumigaw siya. Para sa akin kasi bago ka dapat ikinukulong, dapat dinidinig muna yung panig. Siya, hindi naman siya pinagsalita eh. Nanood po ako eh. Napanood ko yun. Talagang gusto niya magsalita, ayaw siya pagpasalitain, pinatayan ng mic, basta ikulong. So, pakin justified din yun na pagsigaw niya kasi hindi naman tayo pwedeng sunod-sunod. Tandaan po natin, kahit na matataas na tao yan, ang taong bayan na nagpapasahod dyan, dapat sila mayroong pusong servant. Politiko, hindi po yan dapat pinagsisilbihan. Sila ang dapat nagsisilbi sa taong bayan. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. Yan. Ito gusto ko ipaglaban. At ito, hindi lang siguro ako, maraming mga vloggers sasang-ayon sa akin dito. Ang ipaglaban natin, yung Soto Law. Kasi
Para sa akin, yaan ang binaboy. Para sa akin, yan ang tinapakan ng mga congressman. Dapat yan, karapatan ng mamamahayag, yang SOTO. Hindi mo dapat i-reveal kung sino ang source mo. Nasa batas yan. At yan ay hindi nirespeto ng mambabatas. Ang tanong kasi dito, para sa kanila hindi aplikable. Hindi aplikable itong SOTO kapag hindi ka membro ng KBP. Para sa akin, at maraming sa tulad ng mga vloggers at tinanong ko to sa mga abogado, aplikable ang SOTO kahit hindi ka member ng KBP. Ngayon, sino ang tama? Yun ang problema. Para sa mga congressman na yan, hindi applicable. Para sa atin, applicable yung SOTO Kaya yan ang ituloy nating ilaban. Ang SOTO para sa atin, hindi mo kailangan member ng KBP. Kaya, eto na. Kaya, hindi porket laya na kayo, Ka Eric. Dapat, ako nire-request ko, ituloy yung hinain na demanda kahit laya na kayo nila Attorney Roque. Huwag po kayong kukurap. Kasi isa po yan sa dahilan bakit kumurap ang congressman. Dahil mapapahiya sila. Ako naniniwala mapapahiya sila sa korte. Kung patas ang korte, mapapahiya sila sa korte. Baka pagdating ng panahon, sila pa ang balikan yan. Kasi illegal detention. At tandaan natin, pag may illegal detention kay Ka Eric at saka kay Badoy, pwede silang kasuhan. So, bago sila mapunta sa illegal detention, pinakawalan na. Pero dapat tuloy ang laban. Nang sa ganoon, madesisyonan, yung SOTO ba na yan ay applicable kahit hindi ka member ng KBP. Yun po ang usapin dyan. Pangalawa, meron bang pag-aabuso sa kapangyarihan sa ginawa nitong mga kongresista? Tandaan natin, may karapatan sila. May karapatan sila magkulong, duminig ng isang kaso. Ang tanong dito, inabuso ba nila yung kanilang kapangyarihan? May abuse ba? Kaya nga maganda ito madesisyonan. Kasi pag hindi itinuloy ang laban at hindi pumabor ang korte sa mga susunod, lahat po ng media hihingin na ang source. Lahat ng vloggers hihingin na ang source. Kaya dapat tuloy-tuloy ang laban na ito. Kasi gagamitin yung jurisprudence na yan. And hopefully, magdi-decide ng tama ang Korte Suprema in protection doon sa karapatan na madinig ang media, ang puso, ang sigaw ng taong bayan. Kasi kung bubusalan mo ang media, bubusalan mo ang vloggers, palagay ko nasa dictatorship na tayo. Palagay ko hindi na tayo demokrasya. Kaya napaka-importante na dapat may pakinabang na kayo ay nakulong ng 7 araw, may pakinabang ang taong bayan din. Pinaglaban kayo ng taong bayan and hopefully ituloy nyo yung laban nang hindi na maulit ito. Nang sa susunod, matatakot na patawag ng patawag. Matatakot na mag-contempt i-contempt kayo. Matatakot na magkulong na indefinite. Unless yung gusto nilang sagot sa tanong nila ay marinig nila. Kasi nandiyan po yung abuse of power. Naantandaan po nyo? Kaya napaka-importante nito na ituloy yung laban. Nang sa ganun, hindi na maulit at hindi tularan. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan.
mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. Yan. Mahigit 2 billion pa ang allocated. Saan nyo, kailan na? Anong petsa na? Paano nyo uubusin yan? Iyan, dapat yung mga ganyan, nagfo-focus tong mga congressman, paano sila magpapakita ng ebidensya. Hindi yung may nagsasalita patungkol sa budget nyo, ikukulong nyo. Kaya napaka-importante nitong laban na to. Kaya bagamat hindi ako sang-ayon sa lahat ng ginagawa ni Ka Eric, ng SMNI, ni Badoy, ni Kibuloy, pero sa isyong ito, may panig ako sa kanila. Dahil makikinabang dito taong bayan. The remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Correct. Ikukulong. Anong gagawin nyo dyan? Oh. O, sige, ikulong nyo ulit. Ikulong nyo ulit. Tandaan nyo, ha? Malakas to. Bakit? Di ba? Sabi ko nga, alam nila nasa likod nila ang taong bayan. At posible natakot din sila doon sa pagsampa ni Attorney Roque dyan sa Korte Suprema. May buwelta sa... Magmumukha talaga sila ditong kahiya-hiya. Pangatlo, may mga pumirmang mga sundalo. Although, ang narinig ko kay Attorney Trixie, mga retired na sundalo. But anyway, nagpatong-patong eh. Yun na lang, sigaw ng taong bayan, ay malaking pressure yan sa isang politiko. Very concerned sila sa sigaw ng taong bayan. Ulit kami kapag nagtanong kami ulit. So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan. At correct, dapat ang SOTO law applicable sa lahat. Bakit mo i-reveal yung source mo? Paano kapag kakatiwalaan ng source mo na sasabihin? Ang importante, yung source ko, halimbawa ako, meron ako sinabi, yung confidence, yung kumpiyansa ng source ko na hindi siya ma-reveal, masisira ang tiwala niya sa akin kung i-reveal ko siya. Ang importante lang, mapakita ko yung ebidensya. Halimbawa, nagsabi ako, ang travel expenses nyo 2 billion. Dapat, ready ako ipakita ebidensya. Dapat, ang tinatanong ng mga congressman, ebidensya. Hindi yung source. Naiintindihan nyo? Baka takot. Hindi matanong ng mga congressman yung ebidensya. Kasi baka pag nagtanong ng ebidensya, maglatag si Ka Eric. Imbis na maipit si Ka Eric, baka pumutok sa pagmumukha nila, magbuka silang bakla. May pumutok sa mukha nila. Naiintindihan nyo po ibig ko sabihin. Hindi ko po sila pinagbibintangan na totoo sinasabi ni Ka Eric. Pero yan ang posibleng nangyari dyan. Instead na hinanap nila yung ebidensya, ang hinahanap nila yung source. Kasi baka bumuelta sa kanila. Dapat ganun. Tayong mga vloggers, dapat ready tayong ipakita yung ating ebidensya. Pero wag nyo kaming pipilitin about dun sa source namin. Kasi kung yung source ko may binibigay sa akin na ebidensya, yun ang suriin. Hindi kung sino nagbigay. Kasi alam nyo po yung SOTO law, sabi nila, pwede ka lang pilitin na i-reveal ang source mo with the condition kasi na kung ang ano ay national security. Delikado ba yung bansa? Paano magdedelikado ang bansa? Ang usapin dito, travel expenses nyo. Pamamasyal nyo man yan o meeting kayo sa labas. Hindi nagdedelikado ang bansa. So maling-mali yung paggamit ng SOTO law ng mga kongresista. Kaya nga sa aking palagay, ang aking opinyon, may pag-abuso ng kapangyarihan na ginawa ang mga kongresista. Kaya nga dapat ituloy ang laban sa Korte Suprema. Nang madesisyonan, sino ba ang tama ng pag-apply ng SOTO law? Sila o ang taong bayan? Yan ang counter-check sa power of the state and the government.